So, yan po ang kailangan natin na ingredients. Sliced almonds, 2 teaspoon of baking soda, 2 teaspoon of baking powder, and 1/4 teaspoon of salt. And then all-purpose flour, 512 grams. So for the sugar, I'm using wash sugar, so that will be 430 grams. Bananas, 10 to 12 pieces of ripe bananas, lakatan ang ginamit ko. 3 eggs, small lang yung ginamit ko. If it's large, 2 eggs lang. So vanilla, 2 teaspoon. And then banana essence is 1 teaspoon. Chocolate chips, and then 200 grams melted butter. Kinombine ko na yung dry ingredients. Yun yung flour, and then chocolate chips. Yan, tinansya ko lang yung chocolate chips. Since 350 grams yung isang pack ng ganyan, so tinansya ko lang, nagtira lang ako ng 100 grams. 250 grams, goods na yun. Basta yung natira, pang toppings, pero huwag nyo naman ilalagay lahat. So, pang toppings lang. Tamang pang toppings lang. Same with the sliced almond earlier. Ayan, i-mix nyo lang. So, magko-combine na yan. Kasama yung 2 teaspoon ng baking soda, baking powder, and then 1/4 teaspoon salt. So, kung salted butter ang gamit nyo, tanggalin nyo na lang yung salt. If it's unsalted butter, you need to put salt. So, hindi ko dyan isasama yung sugar. Mamaya, isasama ko siya dun sa wet ingredients. Okay. After that, set aside mo muna yan. Let's go to our wet ingredients. So, ripe bananas. 10 to 12 pieces ng medium size ng ripe banana. Lakatan po yan. So, yun ang ginagamit ko pag nagkagawa ako ng banana loaf or banana cake. Then, the eggs, ay, medyo durug-durugin nyo lang yung egg yolk mamaya. And then, same with the melted butter, i-mix nyo na yan. And pagsamasamahin mo lang, sobrang dali lang talaga nito gawin. Masarap siya at very affordable. You need to put the banana essence after that. Ayan, turog-turogin mo muna. You mix it well. Just mix it. Ayan, ganyan lang. Ayan. Then, vanilla essence. 2 teaspoon ng vanilla essence. Ayan. Any brand ng vanilla essence, that's okay. Okay lang kahit ano. Wala nang problema doon. Tapos, banana essence. Okay, yan. 1 teaspoon lang siya. Kahit anong brand. Ever since yun talaga ginagamit ko kahit nung nagtitinda ako ng banana cake. Yan, yung mix it lang. Mix. Hanggang mag-combine yung nilagay mong ingredients. Then, the sugar. So, yung sugar, pag minix mo siya, medyo matagal para lang mag-combine at medyo malusaw ng konti yung mismong sugar. Tapos pala guys, yung melted butter, hindi mo siya kailangang ilagay ng mainit pa kasi para maiwasan na hindi maluto yung egg. So, medyo palamigin mo ng konti kasi pag na-melt naman na yan, liquid pa rin yan kahit pa paano, kahit mga ilang minuto lang. Basta malamig-lamig na siya, huwag yung mainit. Ayan. I-mix mo lang siya. Very easy to make. Just mix it hanggang mag-combine and then yung sugar yung medyo malusaw ng kaunti. Okay. Ayan. Then, let's go to our wet and dry ingredients. Iko-combine na natin siya. Ayan. Pinagsama ko na siya. Ayan.
kuhanin nyo lahat kasi sukat yung mga ingredients nyo. Ayan. Tsaka sayang kasi mahal din yung mga ingredients sa ngayon. Dati, medyo mura-mura pa. Ayan, okay. I-mix lang. Minix ko lang, ayan. Okay. Mix na lang yung wet and dry ingredients. Make sure na wala na siyang mga white. Make sure na yung mismong flour is hindi mo na siya makikita, ina-combine na. Kumbaga na mix na ng maayos. Huwag overmix. Tamang nawala na yung mga flour. Ayan. Combine mo lang. And if ever na gumawa kayo ng banana loaf, i-share nyo sa akin, mag-comment kayo. And don't forget to subscribe, like, and hit the bell button kung gusto nyo pang maka-receive ng any notification from me regarding dun sa mga bago kong mga videos na i-upload. So, kung nanonood ka nito ngayon, hopefully na makatulong to sa'yo. Very easy to make banana bread. So again, yung loaf pan, hindi ko na siya nasama, pero mamaya makikita nyo dito sa video na to yung size ng loaf pan na ginamit ko. So yung loaf pan is 4 pieces na ang ginamit ko dito. Dinivide ko lang tong marami na to, yung butter na to, sa 4 pieces loaf. Ayan. So yung size ng butter, not the butter, the loaf pan is 8 inches by 2 inches. Binili ko lang yan sa Shopee. That is 40 pesos lang yata noon. Tapos, nilagyan ko lang ng parchment paper. So, yung parchment paper, hindi mo naman kailangan na perfect para mailagay mo siya dun sa mismong loaf pan. Basta nasapnan siya, okay na yun. Hindi mo na kailangan ng oil or anything else or grease or butter para lang hindi dumikit yung loaf bread. Hindi siya didikit actually. Maniwala kayo kasi tested ko na tong ingredients na to. Hindi talaga ako naglalagay ng any grease sa pan para lang madali siyang matanggal. Kasi ano siya iba. Kapag naluto na siya, pag tinanggal mo siya sa pan, nagmumoist siya talaga. Ayun. And guys, before nyo siyang tanggalin mamaya sa pan, ayun, you need to wait at least 15 to 30 minutes. So, nilagay ko lahat ng sliced almond. Ayan. Then, yung natirang chocolate chips, that is 100 grams. So, huwag nyo na mailagay lahat. Yung tansyahin niya lang. Ayan, tinansya ko lang yan. Kung gusto nyo mas marami, okay lang din naman. Then, kung ayaw nyo ng chocolate chips, okay lang din. Hindi mo na kailangan lagyan ng chocolate chips. Kung gusto nyo plain na ganyan lang, na walang almonds, na walang anything doon sa mismong loaf niya, huwag na kayo maglagay kasi as is, goods na yung lasa niyan. Tapos, sarap yan sa coffee. Kasi may anak ako, gustong-gusto niya may chocolate chips. So, kaya, ayan, may chocolate chips. Ayaw lang niya ng nuts. Gusto nila yung family ko gusto nila. Okay, let's preheat the oven. So yung oven ko ganyan, 177 degrees. Tinansya ko lang talaga siya. Then up and down yung heat niya. Then preheat mo lang na at least 5 to 10 minutes. Ayan, preheat lang. And then let's just wait hanggang sa matapos na mag-preheat yung mismong oven. Okay. Yan na, preheat na. Ilalagay ko na yung mga loaf sa oven. Ayan. Then, it will be just 55 minutes, 177 degrees Celsius. Okay, 55 minutes. Yan, sakto-sakto lang yan. Hintayin lang natin maluto, then later
pwede natin siyang tikman. Ayan. Okay. Ayan, luto na siya. So, chinik ko muna yan ng toothpick para ma-check kung luto na talaga siya. Basta walang sumama, goods na yun. Ayan, tanggalin na natin siya sa oven. Okay, isa-isahin natin. O, diba? Ang ganda na, maganda yung mismong banana bread niya, yung itsura niya. Ayan, medyo mainit lang talaga. Ayan. Ayan, naluto na siya. So, that's my banana bread. Diba? Hindi talaga nalusaw yung chocolate chips. So, let's try and taste it. Again, for loaf pan ang ating nagawa sa ganong karaming ingredients. Again, hindi ko sinabi na gawin nyo, pero pwede nyo hatiin yung ingredients. Ayan, in-slice ka na siya. Pag masyadong mainit, huwag nyo munang tanggalin. At least 15 to 30 minutes sa loaf bago nyo tanggalin. Ayan, medyo kasi madudurog yung mismong loaf. At ang shelf life nito ay 7 days. Ayan, titikman ko na siya. Mas matagal mong makakain to kung ilalagay mo siya sa ref. Mas masarap siya.